Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na nagtatrabaho ng panggabi sa isang bar hotel sa US. At isang gabi habang kumukuha siya ng video para ipadala sa kanyang kaibigan, ay merong nahagip ang kanyang camera na talaga namang nakapangingilabot. No, because I'm freaking out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I like walked through, and now the alarm's going off. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And I like watched it, I did like a playback before I sent it to him, right? And like there was like yeah, I just got to work, and I feel like, like all day today, I felt bad. Honestly, it's less like a little bit. Honestly, it's less like a little bit. Honestly, it's less like a little bit. I felt bad, and I don't know. I just. Like, I feel like I need to go to a doctor, but, like, I'm constantly just, like, nauseous, and I don't really know why. Like, I tried to, like, take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then I also hate that they always keep this room so dark. Like, come on now. This room's so dark. Like, come on now. This room's dark. Like, come on now. But anyways. Mula sa bidyong ito, habang naglalakad at kinukunan ng TikTok user na ito ang kanyang sarili, habang nagkukwento sa kanyang kaibigan, ay maririnig ang tila mga boses na sumasabay sa kanya. Pero ang mas nakapangingilabot sa bidyong ito ay nang mahagip ng kanyang kamera mula sa bahaging ito ang isang nakapangingilabot na ibae na mistulang isang tao. Ayon sa uploader ng bidyong ito ay mag-isa lamang di umano siya at hindi niya di umano ito nakikita ng mga oras na ito. At napansin lang ito ng kanyang kaibigan. Kaya naman kinalabutan di umano siya ng gusto nang mapanood na niya ang kanyang video. Pero isa nga kaya itong multo? Kayo na ang bahalang umusga. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa ating sender, ay kuha di umano ito isang gabi habang nag-iisa ang TikTok user na ito at makarinig ng mga kakaibang tunog sa loob ng kanyang bahay. Agad-agad naman di umano itong tumawag ng mga pulis, pero ng mga oras na hindi pa dumarating ang mga ito ay nangyari ito. Yeah, the police are on the way anyways.
Nang pumasok ang TikTok user na ito sa loob ng kanyang kwarto, nakita niya mula sa kanyang closet ang mistulang isang tao na nakatayo at nakatitig sa kanya. At dito ay halos manigas na ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Ayon pa sa ating sender, nakaligtas naman di umano ang uploader ng video ito, kung kaya't nagawa niya pang ibahagi ang kanyang nakakapangilabot na karanasan noong gabing ito. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakuhanan sa video ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinion. Ang Japanese ghost hunter na si Shiro, na may-ari ng YouTube channel na Kuroshiro, ay tinawagan ng isa sa kanyang mga viewers para paimbestigahan ang dating bahay ng kanilang pamilya na ngayon ay abandonado na. Ayon sa kwento nito ay tila ba tinamaan sila ng isang sumpa, dahilan kung bakit isa-isang pumanaw ang bawat miyembro ng kanilang pamilya at tanging siya na lamang ang natitirang buhay. Dagdag pa nito ay nagsimula di umano ang lahat ng ito matapos nang makuhanan ng litrato ang di umano isang multo o entity na may wangis na parang isang bungo. At ito rin di umano ang dahilan kung bakit napagpasyahan niya na manirahan na lang malayo sa lugar na ito. Ayon pa sa kanya ay wala na di umano siyang balak na muling tirhan ang bahay na ito dahil baka maging siya ay hindi rin makaligtas sa sumpang nakapaloob dito. Sinubukan niyang imbestigahan ni Shiro ang abandonadong bahay na ito at sa umpisa pa nga lang ng kanyang pag-iimbestiga. ここの管理者ここ先ほどの説明してくださったここの管理者の今カメラセットして人のね足を踏みしめる音がすごく聞こえるんですよ。でこちらが旧家屋こうですねこうですねこうですねほら後ろからなんか歩いてんだよな。でこちらが問題のお家ということでちょっと一旦入らせていただきます。ちょっとねスリッパも用意してくださったのでスリッパに履き替えてこちらがえどうしてる風？びっくりした。誰かいるわけでもない。風全く吹いてない。うわあこれがちょっと待ってこれえほらわかります？一切まだ開いてない無風です。ちょっと待ってよこれ遺骨の箱ですよね。そういうものなのかパチパチやってる。え歩いてんの誰もいないよね。あらちょっと待ってお墓があってしっかり名前も入ってます。誰もいない。なんだ今の何今のなんか白いの飛んなかった？いや誰もいないんですけどまずあ言われてた家がここなんだ。完全にモザイクですけど上に家が置かれております。誰かいますか？いないんだよ誰も。もうここ歩いてたよだって。なんだ今の。さっきまで歩いてる音ばっかだったのにここ。
今の違うぞ、確実に。何の音だってか、なんか線香臭いんですけど。いや、ちょっと待ってよ、マジで。でもこれ開けっぱにしとくわけにいかないじゃん、そこにお墓あるし。お墓があるけど映さないでくれとは言われてるんだよ。なんか裏返しにされてるな。引っ越しの跡がやっぱありますね。あまりにも怖くて、布団ネクタイ早く引っ越そうとしたらしいんですけど、我慢ができず出て行ってしまったということで。いやでも相当だよね、この引っ越しの作業を終わらぬまま出ていくって。Sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga ni Shiro, mula sa labas hanggang sa loob ng bahay, ay nakarinig na siya ng mga tunog na tila ba may iba pang kumikilos bukod sa kanya. At sa pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay na ito, ay nakita na niya ang kusang pagbukas ng pintuang ito. Makikita din sa kwartong ito ang mga kahon ng abo at mga litrato ng yumaong pamilya ng kanyang viewer. Konnichiwa. こちら側に写真を撮ったら映った。おじいさんが亡くなられて、おじいさんが何この足音。本当だ。ほらほらほら、近づいてね。踏みしめろってなんです、さっき。Nagtungo si Shiro sa bahagi ng bahay kung saan sinasabing nakuhanan ng kanyang viewer noon ang di umano'y isang multo o entity na may wangis na parang isang bungo. At nang kumuha nga ng mga litrato si Shiro, ay lumitaw mula sa mga litratong ito ang dalawang imae na mistulang mga mukha na nakatitig sa kanya. 失礼します。おじいさんの家。お、ちょっと待って。お、ちょっと待って。お、ちょっと待って。なんだあれ。細工カチャンってなったの。カランってなったんだよ。そしたらまたあれってか、あれが動いてる。動物がなんかいるのか。誰かいますか。なんか聞こえる。いきますか。なんで足跡壁に。なんかやっぱ声するぞ。ちょっと待って、女の声だ。ちょっと待って、女の声だ。ちょっとピントずれた。なんか揺れてる。風通ってる。風通ってるか。
部屋は何だろう。あ、そうだ、車の中でなんかお話しされてたけど、こっちらの部屋で、これさ、なんでこれ、すごい今人がいる感覚したんだ。なんかパチパチしてる。Habang patuloy na nag-iimbestiga si Shiro sa loob ng bahay, ay nagumpisa na rin siyang makarinig ng mga tinig at nagumpisa na rin niyang makuhana ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob. At sa pagpanik nga ni Shiro sa itaas ng bahay, matapos niyang marinig ang boses ng isang babae, ay nakita naman niya ang paggalaw ng kurtinang ito. Yun ay kahit nakasarado ang bintana at wala namang hangin sa loob ng kwarto. Matapos ito ay sinubukan namang gamitin ni Shiro ang mga device na kanyang daladala. 開けた瞬間少しだけ上がった。ゴーストチューブつけて。明るいです。明るいです。光がってこと。この光がですか？あ、それにしても全然映らんねえじゃん。なんだこれ。止まった。ペンライト。出ます。完全に足音だったよね。それは私たちが望むものです。Habang si Shiro ay nasa loob ng kwartong ito sa itaas, nakuhanan ng kanyang kamera ang dalawang orb na lumilipad malapit sa kanya. At matapos ito ay nagumpisa ng magbigay ng mga salita ang kanyang app at muli siyang nakarinig ng mga tunog.誰かいるんだけど。ちょっと待って。確かにさっき立ってたよね、なんか人みたいな影。影になるようなものはさ、ないんですよ。うわ、ちょっと。なんかいたよね、今。Habang nasa labas si Shiro ng abandonadong bahay, nakita niya mula sa teres nito ang isang itim na figura na mistulang isang tao na nakatungo din sa kanya. Dali-daling tumakbo si Shiro patungo sa kinaroroonan nito, pero nang makarating na siya sa kwarto at teres ng bahay, wala namang kahit na ano na naroon. Pero nang saglit na tumingin si Shiro sa hagdanan ng bahay, nakita at nakuhanan niya mula rito ang tila isang tao na bigla na lanting naglaho.
Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Shiro ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito. May kung anong sumpa nga kaya na bumabalot sa paligid nito, dahilan kung bakit isa-isang pumanaw ang pamilyang dating nakatira dito. Mga multo nga kaya ang nakuhanan ni Shiro? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang susunod na clip ay isang lumang video na mula sa YouTube channel ni Ryan Jones. Sa video ito, si Ryan kasama ang kanyang mga kaibigan ay bumisita sa isang kilalang historical site sa US na tinatawag na Fort Casey. Pero sa simpleng video ito na magsisilbing alaala lang sana ng kanilang eksplorasyon, ay meron pala siyang nakuha ng kakaiba. Habang nasa loob ng gusali si Ryan at kumukuha ng video, nahagip ng kanyang kamera mula sa bahaging ito ang di umano'y isang itim na figura na mistulang isang tao na nakatayo sa pasilyong ito, na ayon kay Ryan ay hindi naman di umano niya nakikita ng mga oras na ito. Ayon pa kay Ryan ay sigurado siyang hindi ito isa sa kanyang mga kaibigan, kung kaya't ibinahagi niya ang video ito sa kanyang YouTube channel, at para sa kanya ay isa itong tunay na engkwentro sa isang multo. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala, at mula naman di umano ito sa isang doll collector. Nakuha isang araw habang sinusubukan niyang gumawa ng isang nakakatawang TikTok video, pero ang kanyang saya ay bigla na lang napalitan ng kilabot matapos ang pangyayaring ito. Okay, everyone's been saying look under your sink because it's about to be a mess. Let's see. Ah! It was Chucky. Whoa. What the? Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really need to move. Oh my god. Okay. Okay, joke's over. Joke's over. I was about to say we got haunted dolls in this house. Oh my god. Napansin ng babaeng kumukuha ng video ito ang di umano'y paggalaw ng buhok ng manikang si Chucky, na ilang segundo pa ang lumipas ay bigla na lang pumihit ang ulo na nagpakilabot at nagpatakbo sa babaeng may-ari nito. Ayon sa uploader ng video ito ay halos 10 taon na di umano sa kanya ang manika, pero ni minsan ay hindi pa di umano ito gumalaw, kaya naman hindi niya ito inasahan at maging siya ay kinalabutan din sa pangyayaring ito. Pero posible nga kaya na haunted ang manikang ito? Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay muling binalikan ng isang abandonadong ospital sa China, na kung saan ay nakuhanan niya ang di umano'y mga multo na gumagala sa loob nito. At sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang mangalap ng mas marami pang patunay na ito ay totoong haunted habang siya ay nakalive.这体里的声，
这是锁着呢，腿儿给这儿呢，看残肢断臂，剩条腿儿了。你这玩意儿咱能留的？哎呀，完了，完了！那个，我再给你送一个啊，那个是属于奖励你的了。这个给你一个好的，它是那个外国的。这个还大呢，你看这个长得比那大，那像小逼崽子似的。我操你妈！哎，我操！他他妈，你看着他拉进去了吗？刚才？操你妈的！妞儿给我拿过来！操你！ Habang sinusubukan ni Xiaolong na magsagawa ng isang ritual, ay nagumpisa na agad siyang makarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob ng elevator. At nang sinubukan naman ni Xiaolong na maglusot ng mga paper doll sa nakalak na bahagi ng ospital, ay makikitang tila ba may humihigit sa mga ito mula sa loob.大哥，对不起，我给你踩一脚，一个都不给他，开他的，残疾那也拿走。昨天的医生，你再……我操！ 哎，哎！啊！
Nang muling sinubukan ni Xiaolong na buksan ang nakalak na pinto, ay nagulat siya nang makita niyang hindi na ito nakalak. Binuksan niya ito at dito ay nakita niya ang pagsara ng pintuang ito at muli siyang nakarinig ng mga malalakas na tunog mula sa loob nito. Sinubukan pong pumasok ni Xiaolong sa loob pero napaatras siya nang makita niyang gumalaw ang hospital bed na ito at sumara ng bahagya ang pintuan.出来来！哎，我操你妈！Sa puntong ito ay nakarinig naman si Xiaolong ng mga dumadagundong na tunog na nagmumula sa itaas ng ospital. Pumanik naman si Xiaolong at dito nga ay napagtanto niya na nagmumula ang mga tunog na yon mula sa nakalak na gate ng palapag na tila ba may kung anong naroon na sinusubukang lumabas.操你妈的！我操！ Nakarinig si Xiaolong ng mga tunog mula sa ibaba ng ospital
At sa kanyang pagbaba ay nakita niya ang kusang paggalaw ng gate na ito. Matapos ito ay nakita naman ni Xiaolong mula sa tapat ng elevator na ito ang tila isang tao na nakatayo at nakatitig sa kanya. Sinubukan pa itong sundan ni Xiaolong pero nakasarado ang elevator at hindi niya ito nagawang buksan. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Xiaolong sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong ospital na ito sa China. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya sa tapat ng elevator na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!